Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Sige, tayo lahat ay tumayo. Amen. The presence of the King is in this place. Amen. The kingdom of heaven is here. Amen po ba? Amen. At tunay nga na kapag may Kristo tayo sa buhay, ay ang buhay natin ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, payaman ng payaman. Amen po ba? Amen. Are you ready, church? Amen. Thank you, Lord.
Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, O God. Hallelujah. O sambahin, O God, ang ngalan mo. Thank you, Lord. Salamat sa iyong presensya. Holy Spirit, thank you, Lord. Salamat. Salamat, O God. Hallelujah. O purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O God. O sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Come on, church. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, praise the name, O God. We praise the name. We glorify your name, Jesus. O tunay nga, O God, na wala kang katulad, Panginoon, na hindi ka nagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan na iyong ipinaparanas, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Oh, I thank you, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for you are faithful. Salamat. Hallelujah. Oh, continue to move, Banal na Espiritu. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Lord. Praise your name.
Mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Despite, Panginoon, sa kung anong nararanasan, Panginoon, kung ano ang nararanasan namin, O God, nariyan ka para sa amin, O God. Nariyan ka para tulungan kami, para gabayin kami sa kung ano man ang gagawin namin. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, O God, na wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Dahil napakabuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, O God. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, O God. O purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Jesus. O salamat, O God, sa hapon na to, Panginoon, na ipinagkaloob mo, O God, sa buhay ng mga anak mo, Lord, na naririto, O God, maging, Lord, sa online, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa kanilang mga buhay. Lord, we thank you, Lord, at naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na to, Panginoon, hanggang matapos, Panginoon, ang aming service na to, O God, ang iyong pagkilos, Panginoon, at ang iyong presensya mo lamang ang maranasan ng bawat isa. In the name of Jesus, salamat. Salamat sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, kiniklaim na namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng aming service na ito, O God. In the name of Jesus, let your kingdom come. Let your will be done. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy naming ipinagkakatiwala, O God, ang lahat ng ito, Panginoon. Patuloy kang maghari. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, maraming salamat po, Lord. Patuloy naming ibabalik sa iyo, God, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, magandang hapon po sa bawat isa. Pakibati nga po ninyo ang inyong mga katabi ng shalom, kapatid. You are blessed. Amen. So bago po tayo mag-proceed sa ating giving, no? Yan nga po muna natin ninyong may isi-share po ako sa inyo patungkol sa pagbibigay. Sino po dito ang pinagpala? Amen. So lahat po tayo pinagpala. Amen po ba? So kung tayo ay pinagpala at mahal natin ang ating Panginoon, hindi po problema o hindi po kabigatan sa atin ang magbigay. Amen po ba? Amen. So sabi po sa kanyang salita, no, sa Ikawikaan 11:24-25, sabi po dito na ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen po ba? Sabi po dito, ang pagbibigay ay isang command ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Bilang mga mananampalataya, ito ang ways na kung saan we can be a channel of blessing, especially sa ating sa mga tao sa paligid natin, at especially po doon sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang sabi dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang tikom na palad ay naghihirap. Di ba po, sabi nga ganon, kapag ka ikaw ay nagbibigay, di ba po, open yung mga kamay mo. Ngayon, pagka nagbigay ka, di ba, laging nakabukas ang iyong mga kamay, ang mga palad mo. So kapag ka nagbubuhos ng pagpapala ang Panginoon, dahil nakabukas ang palad mo, tuloy-tuloy na aagos ang pagpapala. Dahil laging nakabukas, palad kang magbigay sa kapwa mo. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, nais niya sa atin yung magbigay tayo ng maluwag sa ating dibdib, maluwag sa puso, at taus-palad tayong magbigay. Amen po ba?
At sabi niya dito, lalong yumayaman yung nagbibigay. Kasi para bang, kumbaga example is yung yung parang, lagi ko pong ini-example to, yung isang batis, no? Ang batis, syempre po, kapag ang batis ay hindi umaagos, nabubulok po ang kanyang tubig at hindi po ito naiinom. Pero kung ang batis tuloy-tuloy ang kanyang pag-agos, laging sariwa yung kanyang tubig at marami ang makikinabang. Amen po ba? Gayon din po ang pagbukaloob na bukas palad. So palagi pong mag-flow ang blessing sa atin. Sabi dito, lalo pang pinasasagana ay, sabi dito, ang bukas palad at taus-pusong pagbibigay ang nais ng Panginoon, lalo pang pinasasagana upang patuloy na dumaloy ang pagtulong sa kapwa at sa gayon marami ang magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng tulong na ibinahagi natin. Sa verse 25, ang sabi po, ang isang matulungin, ang taong matulungin ay sasagana ang buhay at pag siya rin ay nangailangan, makakatanggap din siya ng tulong. Hindi man sa mga taong natulungan mo, gagamit ang Diyos ng mga tao na kung saan tutulungan ka rin. Amen po ba? Sabi nga ganun sa kaharian ng Diyos, kung ano yung ating itinatanim, yun din ang ating aanihin. Kung nagtatanim tayo ng pagmamahal, aani tayo ng pagmamahal. Kung tayo nagtatanim ng paggalang, paggalang din ang ating aanihin. So lahat ng bagay na itinatanim natin ay aanihin natin. At ang nais ng Diyos, patuloy tayong maging bukas, palad at taus-pusong magbigay. Amen po ba? So, itune po natin ang ating mga kamay sa atin pong mga offering. At tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan, sa hapong ito, patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, sa mga pagpapala na patuloy mong binubuhos, O Diyos, sa mga anak mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw yung Diyos na hindi nagkukulang, Panginoon. Sabi mo, Lord, sa iyong mga salita, the Lord is my shepherd and I will never be in want. Yes, Lord, hindi kami magkukulang sapagkat ikaw ay sapat-sapat na sa amin. Sa hapong ito, Panginoon, hayaan nga po na patuloy naming ipagkaloob ang mga offering na ito para sa ikalalaganap ng iyong mga salita sa sanlibutang ito, Panginoon. Patuloy na magamit, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, na makaharvest ng mga kaluluwa, Panginoon. Sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So sa hapong ito, no, sa atin pong pagpapatuloy, ang aking pong ibabahagi sa hapong ito ay patungkol po. Ang title po is Ang title po is Adult Talk About Childish Things. Reasons why adult Christians remain childish. Amen po ba? Sabi po may mga kasabihan po tayo, no? Sabi nga po, nabanggit din ni Brother Sam nung linggo, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Di ba po? Pero sabi nga ganun, meron pang isa, bato-bato sa langit ang tamaan, tamaan na nga. Amen po ba? Talagang tatamaan tayo. Amen po ba? Sabi po dito sa Hebreo, sabi ng salita ng Diyos, sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay mabisa, matalas, no? Ito ay matalim na, mas matalim sa tabak na magkabila ay may matalas, no? Na, kumbaga ito ay sumusuot daw sa pinaka dugtungan ng buto at ng kaluluwa ng tao, at ito'y nakakasaliksik ng pinakamalalim na desire ng tao. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, kapag ka ito ay naibahagi o nasambit, hindi pwedeng walang mangyayari. Amen po ba? Sabi nga kasi, matalas makapangyarihan. So, syempre, kapag ka matalas, no, at ikaw ay tinamaan nito, pwede kang masugat. Amen po ba? Amen. Sabi dito, ang salita ay pag binigkas, ito ay hindi pwedeng walang mababago, maiayos, at makukonvict. Amen. Marami ang mga nagsasabing sila'y believer, subalit walang manifestation.
marami ang mga believer na dati, sa dami ng mga natutunang aral, nananatili pa ring childish. Amen po ba? Para bang walang buhay sa kanila ang salitang natutunan. Di ba po, merong mga ganon. Marami pa rin mga nangangaral ng tungkol sa forgiveness, love, service, sacrifice, commitment. Pero nakikita ba sa buhay nila? Pakisabi nga po sa mga katabi nyo, walang ganyan dito. Amen po ba? Amen. Wala na ditong childish ang pag-ibig. Pagka sinabi kasing childish at saka childlike, magkaiba po yun. Ha? Pag sinabi pong childish, isip bata, batang isip. Matanda na, pero batang isip pa rin. Pag childlike, yun yung karakteristik ng mga bata. 'Di ba? Yung mga bata talagang, kumbaga, sila yung mga batang madaling turuan, mga batang makikita mo na madaling pagtiwala, ganon. At yung makikita natin sa bata, kung ano yung nakikita natin sa bata, yun yung kanilang mga karakteristik, no? Sabi dito, masarap na maging bata. Amen po ba? Kasi nga, pag tayo bata, makukuha natin yung atensyon, yung support, pagmamahal. Pero hindi dapat palagi tayong bata. Amen po ba? Dapat, sabi dito, hindi dapat palaging bata kasi paano kung wala nang magtuturo sa'yo? Wala nang mag-aalaga sa'yo? No? Para bang nakasandal ka sa pader. Pag nawala ang pader, anong mangyayari sa'yo? Siyempre, di ba? Lalagpak ka. So, kailangan mag-grow tayo. Amen po ba? Hindi lang tayo palaging bata. Kaya nga ang mga bata, di ba, pinaiinom ng gatas, pinakakain ng mabuti, inaalagaan para sila ay lumaki. Amen po ba? Amen. Sabi dito, tulad ng isang agila, no? Di ba katulad din nung Sunday na in-example ni Brother Sam, no? Ang agila, sabi nga ganon, pagbago siya manganak, gagawa siya ng pugad, di ba? Pag gumawa siya ng pugad, then pagka nangitlog na siya, nandoon yung pugad hanggang sa ito ay ma-hatch, di ba? Ngayon, pag na-hatch na ito, darating yung panahon na malalaman na ng bago, di ba, yung baby pa sila. So, hindi pa sila pwedeng lumipad o umalis sa kanilang pugad para humanap ng pagkain. So, ang gagawin ng hinahanap siya ng pagkain at pakakainin niya yung kanyang mga inakay. Pero pag nakita niya na medyo lumalaki na yung mga anak niya, sabi nga ni Brother Sam, ilalagay niya dito sa balikat niya, lilipad siya ng pagkataas-taas at ibabagsak niya yung kanyang mga inakay. Pag iyong mga inakay niya hindi pa kayang lumipad, sasaluhin niya yon. Amen po ba? Pero pwede nang, yun yung ibig sabihin doon na, kumbaga tinitrain na niya yung kanyang anak na maging independent. No? Na dapat, kung ano ba yung pagiging ibon niya o pagiging niyang agila, dapat magampanan niya na yon. Amen po ba? Hindi pwedeng lagi na lang siya nandoon sa kanyang nest, no? Dahil dun sa comfort zone niya. Dapat umalis din siya doon, matutunan niya din kung paano mamuhay sa kanyang sarili. Amen po ba? Sabi dito, katulad halimbawa ikaw tutulong ka sa isang tao. Pag tinulungan mo yung isang tao, hindi lang dapat yung halimbawa, yung ang tawag dito, yung short term. Dapat ang pagtulong mo sa kapwa mo yung long term. Hindi lang yung na-meet mo yung needs niya ngayon, paano yung kinabukasan, 'di ba? Sabi nga ganun, kung ikaw ay mangingisda, huwag kang palaging nagbibigay ng isda. Turuan mo siyang mangisda para nang sa gayon, pagdating ng panahon, siya naman yung mangingisda. Amen po ba? Matutunan niya kung ano yung dapat niyang gawin kapag siya ay lumaki na. Amen po ba? So, hindi natin dapat palaging pinamimihasa yung mga bata na nakadepende sa atin. Kasi nga, paano kung wala na? Kung wala na, halimbawa, magulang ka, no? Sa sobrang pagmamahal mo sa anak mo, lahat ginagawa mo. Hindi mo sa kanya itinuturo kung paano mabuhay sa sarili niya. Yung bang, ang laki-laki na, nasa 16 years old na, lagi na lang, ma, medyas ko, ma, baon ko, lahat ma. Diba? Dapat natututo na rin siya. No? Sabi nga ganun, yung
first year hanggang 4 years old, yun yung development stage ng bata. Minsan iniisip natin na, ay, bata pa yan. Kasi may mga magulang na sinasabing, hindi pa nila yan maiintindihan. Kung ano yung mga sinasabi natin, hindi pa yan maintindihan. Pero, sabi nga ganon, kapag ang bata, yung first year niya, tinuturuan na natin siya, no? Kumbaga, naiintindihan na niya yon. Akala lang natin, hindi nila naiintindihan. Pero, katulad, nakita ko nga Pastora, nakita ko sino ba to? Yung apo nyo, si Levi. No? Karga-karga siya ni Pastora. Tapos, kinakantahan siya ni Pastora yung praise, nagpipraise siya. Alam mo, sabi niya, come on, praise. Oh, naggaganyan si Levi. Tinatas niya yung kamay niya. So, sabihin natin na hindi alam ng mga bata. Kasi, yung stage na yon, no, kung ano yung nakikita sa magulang, ano yung tinuturo ng magulang, matututunan nila yon. Amen po ba? Sabi nga ganon, train the child in the way they should go, and when they grow old, they will not depart from it. No, wag natin sasabihin, ay, hindi niya pa yan alam. Hindi niya yan, kumbaga, hindi pa niya yan yung ang tawag doon, maka-catch up, kasi baby pa yan, bata pa yan. Pero tandaan natin na yung mga yan, madali yan matuto kaysa sa mga matatanda. Amen po ba? Amen. Sabi dito, children's eyes are the lamp of their soul. Through them, you can see both sides of their nature, the delightful sides and the difficult sides, the childlike and the childish side. Spiritually speaking, we can also be childlike, innocent, and trusting, as well as childish, selfish, and immature. No? Yung sabing ganon, na ang mga bata daw, yung kanilang mga mata, yun daw yung ilaw ng kanilang kaluluwa. No, makikita natin dito yung dalawang sides nila, yung pagiging childish, no? Kung yung childish niya, yung selfishness niya, selfish siya, immature. Pero pag childlike, nandoon yung trusting at saka yung kanyang obedience, no? Sabi dito, tayo din, pwede tayong maging katulad nila. Amen po ba? Maging childlike at saka maging childish. Amen po ba? Sabi sa 1 Corinthians 13:11, sabi dito, noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatuwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga aral ng bata. Amen. Many of us refuse to let go of childishness. As we grow older, on the outside, we have an adult body, but on the inside, we're still immature. Di ba ganon? Minsan marami sa atin yung ayaw nila ng mag-grow, no? Maski spiritually, ayaw nilang mag-grow. Kumbaga sa dami-dami na nang natutunan, dami-dami nang narinig, pero still, nandoon pa rin yung kanilang pagiging immature. Amen po. Yung hindi nila ginagamit, yung kanilang mga narinig, natutunan. Amen po ba? Amen po ba? Okay, so yun, no? Sabi dito, there are 4 tendencies that can slow our spiritual growth. Merong mga bagay na, kumbaga, nagiging sanhi para tayo ay mag-slow sa ating spiritual growth. Number 1 is yung pagiging nating willfully defiant. Pag sinabing defiant, no? Sabi dito, full or showing a disposition to challenge, resist or fight, full or showing defiance or resistance. Sabi dito, a childish person is willfully defiant. This prideful attitude is as old as sin itself and was the largest stumbling block for the Hebrew people. So sabi nga dito, yung pagiging matigas ang ulo, yung bang gusto nilang gawin kung ano yung gusto lang nila, na alam nila para sa sarili nila, masasatisfy sila. Hindi yung kung ano yung sinasabi sa kanila na dapat nilang gawin. No, katulad halimbawa ng mga Israelita, di ba? Makikita natin dito nung inilabas sila ng Panginoon sa Egypt, no? Nakita nila na yung kung paano ipinakita sa kanila yung kapangyarihan ng Diyos. Pero every time na sila nakakaranas ng gutom, nakakaranas ng pagod, magrireklamo sila kay Moises. Sabi nila kay Moises, dinala mo ba kami dito sa ilang para gutumin,
para uhawin, para patayin, para pahirapan. Dapat sana hindi na kami sumama sa iyo, doon na lang kami sa Ehipto kasi doon nakakakain kami at hindi kami nahihirapan. 'Di ba? Kumbaga, 'di ba minsan yung mga bata may ganyang attitude, yung bang binibigyan mo na sila ng mga bagay na alam mong makabubuti para sa kanila, pero nandoon pa rin yung pagrereklamo. Ay, ayoko niyan, hindi yan masarap. Ayoko niyan, ma. Palitan mo yan, ma. Hindi masarap yan. Gusto ko ito. 'Di ba? Kaya minsan, kumbaga, minsan kaya nagagalit yung mga magulang dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga bata. Kahit na teenager na, ganun pa rin. Minsan, sasabihin ng mga magulang, anak, umuwi ka ng maaga kasi mahirap pagka ikaw ay nasa labas ng ganitong oras. Hindi katulad nung panahon, no? Hindi masyadong nakakatakot ang paligid. Pero ngayon, mahirap lalo na kapag babae. Pero anong ginagawa ng iba, no? Ganun pa rin, uuwi ng gabi, no? At minsan pag pinagalitan pa ng magulang, nagre-rebelde pa. Amen po ba? Diba? That is a sign of childishness. Childish attitude. Amen po ba? Sabi dito, in Isaiah 30 verse 1 and 2, sabi dito, woe to the rebellious children, declares the Lord, who execute a plan but not mine, and make an alliance but not my spirit, in order to add sin to sin, who proceed down to Egypt without consulting me, to take refuge in the safety of Pharaoh, and to seek shelter in the shadow of Egypt. No? Merong, minsan, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, yung iba sa kanila hindi nakapasok ng promised land. Di ba po? Si Moises hindi nakapasok ng promised land, kundi si Caleb and si Joshua lang. No? So, nung nakapasok na sila ng promised land, nandun pa rin yung katigasan nila ng ulo. No, kaya ang nagalit na naman ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ipapalusob ko kayo sa mga ibang bansa. No? At sabi niyang ganon, walang makakatakas sa inyo. Pero yung iba tumakas, pumunta pa rin ulit sila ng Egypt. Akala nila, pag pumunta sila ng Egypt, makakaligtas sila. Pero hindi sila nakaligtas. Kaya nagalit ang Panginoon. Amen po ba? Kaya ang sabi sa kanila, talagang matitigas ang kanilang mga ulo. Sabi ni Isaiah continues the accusation, saying they were not willing to listen to the instruction of the Lord. They wanted the prophets to speak only pleasant words and prophesy illusion rather than the truth. Defiantly, they covered their ears and cried out, "Let us hear no more about the Holy One of Israel." No? Di ba parang mga bata nga sila, no? Di ba? Kumbaga dito makikita natin na hindi sila nakikinig sa instruction ng Panginoon, no? Gusto nilang marinig kung ano lang yung gusto nilang marinig, di ba? Kaya nga noon, yung mga bulaong propeta, nagpa-prophesy sila na hindi nanggaling sa Panginoon. At pagka sabi nila, ayaw na naming marinig yung patungkol sa Holy One of Israel. Di ba may mga pagkakataon, kasi naranasan ko din po yan sige, syempre po ang nanay, di ba? Yung likas na sa kanya yung palagi tayong pinaalalahanan, paulit-ulit. Kasi paulit-ulit din nating sinusuway yung sinasabi nila. So, ang nangyayari, paulit-ulit na nagsasalita ang mga nanay. Minsan, di ba may mga bata na gagawin nila, papasok sila sa kwarto, ayaw nilang marinig yung nanay nila. Gagawin sila. Sabi nila, ayoko nang marinig, paulit-ulit na lang yung sinasabi ng nanay ko. Kasi ako din dati. Minsan nakukurot pa ako ng nanay ko dito Tapos marinig kung ano yung sinasabi ng nanay ko. Parang gano'n, di ba? Yun yung mga sign ng childish na tao. Kasi nga, kumbaga mababaw pa yung kanilang pundasyon. No? At ang mas mahirap kasi, kapag masyado kang, kumbaga yung ipagka-independent mo, in a wrong way. Amen po ba? So sabi nga gano'n, lahat ng bagay na kung sobrang independent ka, nasusuway mo yung magulang mo. That is also a sign of childishness. Amen po ba? Amen. Kasi ganun din tayo sa Panginoon Sabi dito sa Jeremiah 4:22, sabi ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan. Hindi nila ako nakikilala.
tulad nila'y mga batang wala pang pangunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Sabi dito, in chapter 5, the Lord again calls the people senseless and foolish. Pag sinabing foolish, hangal, no? He explains why. Sabi dito, forsaking God's path of blessing to follow their own road to destruction was foolish. But that's how defiant children behave. Amen po ba? So, yung mga bata na gusto nilang gawin lang kung ano yung, kumbaga, ginagawa lang nila kung ano yung gusto nila na mangyari sa buhay nila. Hindi nila sinusunod kung ano yung sinasabi sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya ang nangyayari na pupunta sila sa kapahamakan. Amen po ba? Amen. So dapat palagi nating susundin kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, Proverbs 22:15, sabi, foolishness is bound up in the heart of a child. No? Likas daw sa mga bata talaga yung pagiging pilyo. Pero sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Ngayon kasi di ba? Yung bang pagka pinalo mo ang isang bata, sabi nga ganun, tatawag yan sa 911. Di ba? Pag pinalo mo yung bata, parang krimen mo na yon. Pero nung panahon namin, naalala ko yung kapatid ko, yung pangalawa kong kapatid, lagi siyang napapagalitan. Kasi talagang pilyo siya. No, may time na hihingi siya ng, pag umalis ang tatay ko, manghihingi siya ng pera. Ang pera ninyong 5 sentimos malaki, makapal. No, syempre, iiyak siya, ibibigyan siya ng tatay ko ng pera. Ang gagawin niya, lalagay niya sa bibig niya, hanggang sa nalunok niya yung pera. Nung makita ng nanay ko, binatukan siya, dinalaglag yung 5 sentimos. O, di ba? May time pa noon na sabi ng nanay ko, wag mong gagalawin ang mga munggo na yan. Ang gagawin ng kapatid ko, yung mga munggo, ilalagay niya sa ilong. Di ba? Pagkalagay niya sa ilong, bigla niyang isisinga. Dilaglagan yung mga munggo. Siguro minsan yung katigasan ng ulo ng mga bata o hindi nila pagsunod is parang yung curious sila, 'di ba? Yung pag ginawa ko kaya to, magagalit sa akin ng nanay ko. Pag ginawa ko kaya to, anong mangyayari? Siguro ganon. Kaya nga tayo dapat hindi ganon, no? Kung tayo ay mature na, dapat wala na tayong ganong klase ng attitude. So ganon 'yon. So kaya minsan yung mga bata na napapalo kasi nga talagang sobra silang pilyo. Pero sabi dito, children should be properly guided so that they will grow to be responsible and independent. Ang palo ay hindi nakakamatay, bagkus magliligtas ito sa kapahamakan. Amen po ba? Kasi ngayon talaga bihira na yung namamalong magulang no? Pero nung panahon, pagka nagkasala ka, paluluhurin ka sa asin or paruluhurin ka sa munggo. Ganon. Talagang maano noon ng mga, maski yung mga teacher no, ngayon hindi na pwede. Kapag ganon, naalala ko, pag hindi ka kunyari, Friday, no? Kailangan yung mga kamay nyo malinis. Kasi pagaganyanin kayo ng teacher nyo sa ibabaw ng desk. Tapos, pag nakitang marumi yung kuko nyo, papaluin niya ng ruler. Meron pang time na ang mga teacher no, nambabato ng eraser, no? Pero hindi nagagalit ang mga magulang. Kasi nga, ang mga magulang, kumbaga sabi nga ganun, ang paaralan ay pangalawang tahanan ng mga bata, no? Noon, ang tahanan, ang unang training ground ng mga bata. Ang school, ang pangalawang tahanan ng mga bata. So, kung sinasaway ng teacher yung mga anak, hindi nagagalit ang mga magulang. Pero ngayon, iba na. Hindi pwedeng kantiin ang mga bata. Amen po ba? Amen. Kaya maraming bata ngayon ang lumalaking, alam na natin yon. Amen po ba? Number 1, willfully defiant. Number 2, superficially committed. Pag sinabing superficially, paimbabaw lang. Yung commitment, hindi buong-buo. Amen po ba? Shallow or lacking in depth or solidity. Most parents know what this looks like, no? Sabing ganon. Minsan sasabihin ng mga bata, syempre pagka nakakita sila ng mga pets sa kapitbahay,
Bawa, magandang aso, gusto rin nilang magkaroon. Sabi nila sa mga magulang nila, Ma, Dad, gusto rin namin magkaroon ng pet. Pili mo kami. Sabi ng, ay naku mga anak, hindi pa kayo marunong mag-alaga. Pero sabi ng mga anak, Ma'am, Dad, kaya na namin. Kami magpapakain, kami magpapaligo, aalagaan naming mabuti. Di yun, sige. Siyempre, okay, sige, binilihan. Nung binilihan, siguro mga 1 buwan lang, nagsawa na. No, sino na ngayon ang nagtuloy ng pag-aalaga? Yung magulang. So, minsan ganun di ba? Yung commitment ng mga bata, hindi pa ganun ka-solid. So, tayo, na mga matatanda, minsan may ganun din na style na hindi solid yung commitment. Magkukumit. Hindi ba natin alam, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, buong-buo na yung commitment natin sa Kanya. Pero, magpahanggang ngayon, yung commitment na yun, hindi natin nagagawa. Amen po ba? Kumbaga, sabi nga ganon, half-hearted commitment is not commitment at all. Amen po ba? So, dapat yung commitment natin na yun, whatever happen, anuman ang mangyari, dapat i-fulfill natin yung commitment natin sa Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, in Ezekiel 33:30-32, sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nagsasama-sama ang iyong mga kababayan at pinag-uusapan ka sa mga baybayin, pader at mga pintuan. Sinasabi nila sa isa't isa, halikayo at tignan natin kung ano ang ipinasasabi ni Yahweh. Sama-sama nga silang nagpunta sa iyo upang pakinggan ka, ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang naririnig. Pupurihin nila ang iyong sinasabi, ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila. Ituturing ka lamang nilang isang mahusay na mang-aawit at batikang manunugtog. Makikinig sila sa iyo, ngunit di naman isasagawa ang kanilang maririnig. Sabi dito, thousands of years have passed since the Lord tailored these words for the children of Israel. But they still fit many churchgoers today, don't they? Many Christians love the songs and the sermons. They talk about the truth, invite others to come and listen, even acknowledge that it's from God. But rarely do they put into practice what they hear. They desire to be entertained, not change. No, sabi dito, kumbaga, minsan di ba may pagkakataon na, pag sabi na kasing ganon, sabi natin kasi palagi na, ang Sunday is a day for the Lord, no? Araw ng Panginoon. So, dapat pag Sunday, nasa church tayo. So, ang ginagawa ng iba, pupunta sa church kasi Sunday no? Sabi nila, Sunday daw is Sunday, day for the Lord. No? Mag-i-invite pa. And then, makakarinig ng sermon. Kumbaga, yung narinig nila, sasabihin nila, very powerful yung narinig naming preaching, no? Pero ang tanong, kapatid, na-empower ba kayo? Pag sinabing na-empower, meron bang nabago sa inyo? Meron bang kumbaga tumimo sa puso nyo doon sa narinig nyo? Minsan may ganyan Kumbaga sasabihin nila, ay, ang ganda nung message. Pero, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, iba yung ginagawa nila. Hindi yung narinig nilang mensahe, hindi nila isinasapamuhay. Basta din nakipakinggan lang nila, alam nilang galing sa Panginoon, pero hanggang doon na lang. No, sabi nga ganun sa salita ng Diyos, 'di ba, na para bang kumbaga parang ang isang tao na nakikinig lang ng salita ay parang isang tao na tumingin sa salamin at pagtalikod niya, nakalimutan niya na kung ano yung kanyang mukha. Amen po ba? So dapat tayo bilang mga mananampalataya na talagang lumalago spiritually, kung ano yung naririnig nating pag Sunday, no, na preaching, ina-apply natin ito sa buhay natin. Kahit nga sa pagdating sa sa RRF, no? Pagdating sa RRF, present, no? Pero parang walang nababago sa buhay. Kung ano pa rin yung noon, ganun pa rin sila. Amen po ba? Ganun, parang hindi sila lumalago. Kumbaga, gatas pa rin ang dapat na iinumin nila. Hindi pa pwede silang kumain ng mga
matitigas na bagay. Kasi nandoon pa rin, makikita mo pa rin sa kanila na hindi nila isinasapumuhay kung ano yung kanilang mga napag-aaralan. Amen po ba? Sabi dito, willfully defiance is one thing, but when we hide that under a sugary glaze of superficial commitment, the results are tragic. We begin living double lives, worshiping God on Sunday and doing what we please during the week. After all, God is forgiving, di ba? As long as He doesn't instantly destroy us when we break His commandments, we think we can get away with it. But that's childish thinking and it always leads to heartache. Yun, sabi nila, ay, okay lang naman sa Panginoon, di ba? Hindi naman niya ako agad papatayin kapag ne-break ko yung commandments niya, no? Kapatid, tandaan natin, lahat ng ating mga ginagawa may konsekwensya. Amen po ba? Kung ngayon hindi mo pa nararanasan yung pagpalo ng Panginoon, mag-antay ka lang. Amen po ba? Amen. Sabi dito, number 3. Number 1 is willfully defiant. Number 2, superficially committed. Number 3, overly impressed. To impress someone is to impress someone or something to an excessive degree, especially to give someone an extremely or unduly favorable impression. The Corinthians are the most immature of all the early Christians. They used to quarrel with one another like children. Di ba makita natin dito in 1 Corinthians 1:10-12? Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabaha-bahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo'y raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako'y kay Apollos, may iba pa ring nagsasabi kay Pedro ako, at ang iba naman ay nagsasabing ako ay kay Kristo. Sabing ganon. So dito makikita natin daw, sabing ganon na yung mga Corinthians, churches, no, sila daw ay very immature. Kasi nga nandoon pa sa kanila yung pagsiselosan. Kumbaga kasi syempre, di ba may mga leader na inassign. Si Pablo, si Pedro, si Apollos, no? So, may nagsasabi na ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Peter, at meron nagsasabing ako ay alagad ni Kristo. So sabi nga dito ni Pablo, ano ibig sabihin? Nagkakabaha-bahagi si Kristo? Sabi niya, buti na lang hindi ko kayo binautismuhan. Ako ba ay ipinako sa krus para sa inyo? 'Di ba hindi naman? So bakit kailangan na mag-away-away kayo at magkaroon kayo ng pagkakampi-kampi? Amen po ba? So, ang nais dito ng Panginoon na tayo bilang mga mature Christian, no, kung meron man tayong mga leader, hindi dapat tayong masyadong ma-impress sa kanila. Amen po ba? Dahil sila ginamit lang ng Panginoon para maibahagi sa atin ang dakilang balita ng kaligtasan. Amen po ba? So, hindi dapat natin silang i-idolize. Amen po ba? Sabi dito, God has provided leaders as our models, but we must be careful not to idolize them. Amen po ba? In 1 John 5:21, sabi dito, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen po ba? It's only natural, particularly young believers, to hang on every word our spiritual parents tell us. The charm that makes them good leaders can draw us to them like magnets. But we must be willing to listen to others. No one person has all the right answer. Kaya nga po tayo ngayon, 'di ba, meron tayong tinatawag na reshuffling, no? Para nang sa gayon, no, yung ibang leaders makilala nyo din. Kasi nga sabi dito, no one person has the right answer. So, syempre, pag iba leaders, iba rin yung way ng pagtuturo niya, no? Kaya nga sinasabi dito, dapat tayo sa sarili din natin. Kaya nga pag nagkakaroon tayo ng RRF, nagkakaroon tayo ng week service, Sunday service, Kingdom Invasion, dapat dala natin yung ating mga Bible. Kasi hindi lang tayo dapat nakikinig, kundi pinag-aaralan din natin kung yung sinasabi ng tagapagturo is ayon sa salita ng Diyos. Amen. Hindi lang tayo magre-rely sa kung ano yung naririnig natin. Amen po ba? Sabi dito, there are 4 reasons that reveals the danger of fashioning people into idols. No? Number 1, idols
stagnate our knowledge. In our minds, our mentor's opinion become etched in stone. Whatever position they take on a biblical issue becomes the position, and all others are wrong. It is better to balance several opinions and allow the scripture to guide us to the truth. No? Sabi dito, pagka ang isang tao ay in-idolize natin, may stagnate yung ating knowledge. Bakit? Halimbawa, ako nagtuturo sa inyo, no? Ako yung RRF leaders nyo. Kung ano yung aking mga opinion sa lahat ng bagay, no, naka-engrave na doon, kumbaga sabi nga, naka-engrave na sa stone, no? Kumbaga hindi na mabubura sa isip nyo. Kung ano yung position ko, yun din yung magiging position nyo. Kasi sa akin kayo nagre-rely, no? Kumbaga nai-stagnate o nahihinto yung pagkatuto nyo. Dapat patuloy kayong natututo din sa sarili nyo. Hindi kayo magre-rely lang doon sa mga itinuturo. Kaya nga po, merong Bible na kung saan dito mag-aaral kayo para sa sarili nyo din. Amen po ba? Hindi lang kayo magre-rely sa kung ano yung itinuturo sa inyo. Amen po ba? Dahil pag itong binasa nyo, mas marami pa rin kayong matututunan. Amen po ba? Amen. Number 2, idols steal our allegiance, no? Nanakawin yung ating loyalty. Loyalty natin sa Panginoon. Kasi nga, may idol ka na eh. Kumbaga, yung idol mo, doon ka na magre-rely, doon ka na magtitiwala. Kung ano yung sinasabi niya, yun na yung paniniwalaan mo, no? Imbis na maniniwala ka sa salita ng Diyos, hindi ka na magbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka na mananalangin, yung trust mo sa Panginoon malilesen. Kasi doon ka na lang nagre-rely sa idol mo na leader o kung sino pa man. Amen po ba? Kaya nga po, kung tayo ay, hindi naman tayo, kumbaga, meron din tayong freedom na makinig sa mga naririnig nating mga preachers, no? Pero mag-iingat din po tayo sa mga pinapakinggan natin. Amen po ba? Amen. Number 3, idols strain our balance. Pag sinabing strain, no, kumbaga nawawala tayo sa balanse. Amen po ba? Sabi dito, worshiping people always sets us up for a tumble down the rocky hill of disillusionment. No one can live up to all our expectation or meet our deepest need except Christ. No? Kumbaga pag ikaw ay nakatuon lamang sa isang tao, no? Tao 'yan, syempre may weaknesses 'yan, no? Kung yung expectation mo dun sa idol mo hindi na meet, 'di ba? Madi-discourage ka. Amen ba? Pag na-discourage ka, ito na yung magiging sanhi na ikaw ay magbabackslide or malalayo ka na sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Kasi tumitingin ka sa tao. Pero, kung habang ikaw ay tumitingin sa tao, nag-aaral ka, no? Yung mga pinakikinggan mo, sinusuri mo, dinadigest mo, no? Makikita mo kung paano ka mag-grow. Amen po ba? Amen. Sabi dito, no, number 4 is idols stand our growth. No, pag sinabing stand, mababansot ka. Gusto nyo ba lagi kayong parang anong tawag dito, yung mga bansot na halaman? Bonsai. O sabi sa inyo, ay bonsai na Kristiyano. Kasi hindi nag-grow. Amen po ba? Sabi dito, a guarantee for remaining in a spiritual stage of childhood is to become overly impressed with people. You'll be amazed how you'll grow when you learn from people but worship God or the Lord. Ang nais ng Panginoon, no, matuto tayo sa ibang tao. Matuto tayo sa mga leaders, sa mga naririnig natin, matuto tayo. Pero, most especially, wag nating kakalimutan na patuloy tayong makipagniig sa Panginoon. Patuloy nating pag-aralan, isik ang kanyang mga salita, which is, yun yung tunay na katotohanan. Amen. Kasi minsan yung mga leader natin, no, may mga leaders na yung sarili nilang opinion, yung ibinabahagi. No, wala namang masama doon, kaya lang dapat palagi pa rin nakabase sa salita ng Diyos yung ating ibinabahagi. Amen po ba? Amen. Sabi dito, number 1 is, ano nga po yun? Willfully defiant, superficially
superficially committed. Number 3, tawag dito, yung idols, ano? Then number 4, easily swayed. Sabi dito, pag sinabing easily swayed, easily influenced by others. Di ba ganun yung mga bata? Madali silang ma-influensahan ng iba. The fourth characteristic of a childish person is that of being easily swayed. Every day we hear wrenching accounts of children becoming victims because they trusted someone they shouldn't have. Spiritual children also lack discernment, so God provided leaders to nurture young believers, no? Sabi dito, yung mga batang madali silang mapasunod, no? Kumbaga, kung ano yung sabihin mo, susunod sila. Kung ano susunod sila, wala silang reklamo. Basta akala lang nila, lahat ng tao, mapagkakatiwalaan. Kaya nga, maraming bata ang nadidisgrasya kasi nagtitiwala sila sa mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Amen po ba? Doon tayo mag-iingat. Amen. Sabi dito sa Efeso 4:11-13, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen. So ang resulta, sabi dito, we are no longer to be children tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. Amen. So, di ba, binigyan tayo ng mga pastor, yung fivefold ministry, para patatagin at ihanda ang mga anak ng Diyos o lingkod ng Diyos para sa paggawa ng mabuti at maibahagi ang kanyang paghahari dito sa sanlibutan. Amen po ba? So wala tayong dahilan para hindi tayo lumago. Amen po ba? Dahil binigyan tayo ng mga kaloob na ito para tayo ay lumago sa ating spiritual na pananampalataya. Amen. Sabi dito, in Efeso 4:14-5, sabi dito, nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katuruan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagnanalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Many false philosophies crush over us every day through what we see and hear. And young Christians have little scriptural understanding to anchor themselves. They listen to one person and are tossed this way, and then to another and are tossed that way. So, no, kapag ang isang tao hindi siya malalim sa Panginoon, maaari siyang matangay ng mga maling katuruan. Amen po ba? Kaya nga sabi sa atin, no, patuloy nating saliksikin ang kanyang salita, kung ano yung ating mga narinig, natutunan, patuloy natin itong isapamuhay, isagawa, at ituro. Katulad ni Ezra, sabi ni si Ezra, no, kung babasahin natin yung Book of Ezra, nung panahon na yon, no, yung kautusan ay binasa muli sa mga Israelita. No, paulit-ulit na binabasa ang kautusan sa mga Israelita, pero hindi sila nagbabago. So itong si Ezra, no, ang ginawa niya, pinag-aralan niya ang kasulatan. Hindi lang niya pinag-aralan, in-apply niya sa buhay niya. At ito ay kanyang itinuro. So tayo bilang mga mananampalataya at mga lingkod ng Diyos, no, aralin natin yung salita ng Diyos. Ipamuhay natin. Kasi hindi natin ito ma-share kung hindi natin ito na-experience. So dapat ma-experience natin para maging effective yung ating pagtuturo. Amen po ba? Kasi nga sabing ganon, our testimony is our greatest, anong tawag dito? Yung mga testimony natin,
sa evangelism ay effective yon. Amen po ba? Kung ano yung naranasan natin, maibahagi natin sa iba, madali natin silang madala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi dito, commentator William Barclay gives us the following advice. No? Sabi dito, in every church, there are certain members who must be protected. No? Ulitin ko, in every church, there are certain members who must be protected. There are those who are like children. They are dominated by a desire for novelty. They are at the mercy of the latest fashion in religion. They are always under the influence of the last person to whom they talk. In every church, there are certain people who have to be guarded against. Paul speaks of the clever trickery of men. These are always those who, by clever and ingenious arguments, seek to lure people away from their faith. No? Sabi dito, dalawang bagay daw ang dapat nating bantayan, no, sa church. Sabi niyo, yung isang member, dapat maprotektahan kasi madali silang mapasunod. Madali silang maimpluwensyahan ng mga maling, sabi nga, religious fashion. Kumbaga, doon sila tumitingin. Ano bang fashion ngayon sa Christianity, yung mga ganon, no? Ganon sila, no? Kaya yung huli nilang nakakausap, yun yung paniniwalaan nila. Amen po ba? At yung isa naman, yung mga tao na iimpluwensyahan yung halimbawa, yung unang tao, i-influensyahan niya at tuturuan niya ng mga maling katuruan. So ibig sabihin, sa church, no, meron palang pumapasok sa church na hindi talaga Kristiyano. Hindi talaga siya tagasunod ni Kristo. Ang nais lang niya is yung halimbawa, no, ako, Kristiyano, ngayon dadating si sister, babahaginan niya ako ng ibang katuruan. Siyempre, kung sino yung nakausap kong hili, paniniwalaan kita. So, dapat iingatan, babantayan yung dalawang uri ng tao na nasa loob ng church. Amen po ba? Amen. So, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, wala namang ganyan dito. Amen. So, yun, no? So, nasa conclusion na po ako. An immature person can wreak havoc in the family of God. So let's not be satisfied with the way things are. Let's look for attitudes and habits we can change for the better. Sometimes parents blame themselves for their children who have grown up to be childish adults. But somewhere along the line, their children simply refuse to mature. No one can grow up for us. It's our responsibility to come to terms with our defiant nature, to stop excusing our superficiality, to guard against idol worshiping, to protect ourselves against false teaching. It's a lot less trouble to remain childish. It pleases our fleshly nature and it feels good when others spoil us at times. But growing up is essential. The church will never reach its potential for effective ministry until we do. So, napakasarap, di ba? Kumbaga, masarap maging bata. No? Dahil, yun nga, nakukuha natin yung attention, nasa comfort zone tayo, napakasarap, no? Pero hindi tayo dapat laging nananatiling bata. Maging tayong responsable, maging independent, kasi may mga pagkakataon na dapat tayong tumayo sa sarili nating paa. Amen po ba? May mga pagkakataon na, halimbawa na wala na yung magulang mo, paano ka magde-decide, no? Huhukayin mo yung puntod ng nanay mo at doon ka magngangangal-ngal at sasabihin mo, Nay, ano bang gagawin ko? Di ba dapat hindi? Tayo bilang mga mananampalataya, patuloy tayong ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Panginoon. Nang sa gayon, patuloy tayong mag-grow sa tunay at dakilang pagkakakilala sa Kanya. Doon lamang tayo pwedeng lumago kapag ang ating mga buhay ay ipinagkatiwala natin ng lubusan sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi dito, sa Job 32:8-9, sabi dito, it is the Spirit of the Almighty God that comes to us and gives us wisdom. It's not growing old that makes us wise or help us to know what is right. Amen po ba?
Hindi dahil tumanda tayo, nagiging wise tayo, kundi dahil yung Espiritu ng Panginoon na nasa atin, yung magbibigay sa atin ng wisdom. No? Minsan sabi natin, yung mga bata, hindi pa nila alam. Pero ito nakakatuwa, share ko lang. Yung aking apo na magpo 4 years old si Eli, may time sabi niya sa mama niya, Mom, can you help me find my, kasi spoken dollar eh. Mom, can you help me find my toy gun? Sabi ng mama niya, no Eli, sabi ng mama niya, no Eli, you look for it yourself, sabi ng mama niya. But mom, please help me, sabi gano'n. Sabi ng mama niya, I'm already exhausted, my son, sabi niya gano'n. Pagod na ako, sabi niya gano'n. Di gano'n yung anak ko. Sabi ng anak niya, isn't it, mommy, you told me before na you can do things, sabi niya gano'n. Eli, you said to me, Eli, you can do things. You can do it alone, sabi niya. So, mommy, you can do it yourself also. Di ba? May mga batang gano'n, yung ba kung ano yung sinabi ng nanay nila, natandaan nila. At pagka may panahon na ikaw ay magsasabi sa kanila ng kabaliktaran, no, ipapaalala nila sa inyo. So, sikapin natin na palaging paalalahanin ng ating mga anak. Kasi napakasarap na yung mga anak natin, darating yung panahon na, kumbaga, yung hirap natin, magbabalik sila. Amen po ba? Amen po ba? Kasi nga kung ano yung tinanim natin, yun ang aanihin natin. Amen po ba? Ayaw natin ang ating mga anak ay lumaking bonjing. Amen po ba? Amen. So lahat tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa hapong ito, sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, na ikaw yung Diyos na patuloy, Panginoon, na kumikilos sa buhay namin. Ama, hindi namin kaya kapag wala ka, Lord. Ang sabi mo sa iyong mga salita, na patuloy kaming manangan, manampalataya sa iyong mga pangako at salita. Sabi mo kung ano yung aming sinasabi, yun din ang gagawin mo. Kaya Lord, salamat sapagkat ikaw ay palaging nakikinig sa kung ano yung sinasabi namin. Lord, we declare, Lord, sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon, patuloy na lumago sa kanilang espiritual na pananampalataya, patuloy na pagpapalang, lubos-lubos, Panginoon, patuloy, O God, na kalakasan, O Diyos, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dinideklarahan din namin, Panginoon, ang mga buhay na ito ay patuloy mong gamitin, Panginoon, para sa ikaluluwalhati mo, O God. Salamat ng marami, Panginoon, sa hapong ito, Lord. Ang mga salita mo ay patuloy na aming lalakaran, tatayuan, Panginoon, sapagkat mahal na mahal mo kami, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, sa iyo ang papuri, lahat ng pasasalamat, sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.